down lang tayo. Then isang subtopic lang. Team, we're transitioning to Slack, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure. Alright, mga basta, tingnan nga natin to. Sabi dito ni Vodcatcher, Bongo! Gumalaw para patayin ang Supreme Court ang impeachment trial kay Sara Duterte. Malacanang, tutol sa CS Supreme Court ruling. Yes, tumutol dyan ang Malacanang. Nagsabi na si Attorney Claire. Tumutol sila, pero yun nga, sabi nila, we need to respect, di ba? Pero kumbaga yung kanilang decision hindi agree. Pero anyway, decision yan. Pero yun, magkakaroon dito ng nako po. Alamin natin bakit si Bongo ang binabanggit dito ni Sir Bad. No? Actually, mayroong article to kay Kwando. Kay sino na ba yun? Basta, mayroong isa. Pag naalala ko, i-con ko siya. Okay, here we go. Yung binabanggit ni Enzo Recto. Ayun. Yung binabanggit ni Attorney Enzo. Yun. Basta yun. Okay, here we go. Buenos días, damas y caballeros. Okay, may sound tayo. Ayan na, mga lumalabas na yung mga conspiracy theories. Yan na. Lumalabas na yung mga usapin ng mga backdoor negotiations, magagalawan ng mga DDS sa Supreme Court. At ngayon, the accusation is coming from no less than former Inquirer columnist at taga Mindanao rin ito, taga Cagayan de Oro, na si Antonio Montalban. Yun, Montalban. Rappler. Tama. At based sa Europe siya, kaya medyo matapang siya. At siya rin yung nagka-interview ng exclusive kay Las Cañas, Arturo Las Cañas, yung DDS ni Duterte dati, na naging state witness sa ICC. At siya rin yung nakausap, naka-interview kay Mutabato, diyan rin sa Europe. So may bagong expose siya ngayon. In fact, as early as July 24, sinabi na niya sa post niya sa Antonio Montalban na Facebook page, sabi niya, there will be no more impeachment trial. Oo nga, nabanggit niya yan. Na-scoop na niya na wala talagang impeachment trial. At meron daw mga sources sinabi sa kanya na the reason daw, tulad yung sinasabi rin natin dati, na the reason pinatagal ni Chis Escudero, dinelay yung trial ng impeachment ay dahil hinihintay nila. Alam nila na yung 12 Duterte appointees sa Supreme Court ay gagalaw talaga to save Sara Duterte by declaring the impeachment complaint as unconstitutional. At sabi pa kanya, na-commit na daw itong 12 justices kay Sara yung boto nila. At itong sinabi niya, and I quote, 12 justices will vote for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. So, as early as July 24, bago pa lumabas yung Supreme Court decision, sinabi na niya 12 Duterte appointees will declare it illegal, unconstitutional. At si Bongo ang gumalaw. Ang ginamit niya the word manage. O kayo na bahala isipin kung ano yung manage. Manage, hawakan mo. Galawin mo. Manage, di ba? Ayusin mo. Kapag sa ating Supreme Court. Basta kayo na bahala mag-fill in the blanks. Kung ano ba, ayusin mo, bigyan mo yan ng white rabbit, bigyan mo yan ng chiclet, bigyan mo yan ng Mary Grace na mga cake, ganon. Or bigyan mo yan ng Jollibee, isang bucket ng Jollibee, isang truck ng Jollibee, kayo na bahala kung anong ibig sabihin ni Antonio Montalban doon sa manage na word. Manage the loyalty of these justices. So para maging loyal sa kanila, si Bongo ang gumalaw. At sabi pa nga ni Montalban,
di ba ito rin si Bongo ang nakatanggap ng 3 billion insertions from Chis Escudero. Health center. So kayo na bahala dikit-dikit yung kung ano man naganap. Tumanggap si Bongo ng insertions ng 3 billion, siya nag-manage sa mga justices, binigay ng white rabbit, mga isang sako ng white rabbit, ganun, or chiclet, ganun, or cakes, Mary Grace cakes, or pati piatos pa, snacks, lifetime supply of piatos, ganun. So ito ang sinabi ni Montalban, at siguro ito siya yung kakasuhan nila siya yung kakasuhan nila Topacio na may sasampulan daw na kasuhan nila na sa Wednesday sa Supreme Court. Baka ito si Montalban. Ito lang problema nila, based in Europe na to. Kaya matapang siya gumawa ng mga expose. Kasi nasa Europe na siya, beyond the reach of the Philippine laws na siya. Baka na siya doon, citizen na siya doon. At explaining kung bakit yung Pinoy appointee na si Senior Associate Justice Marvic Leonen ay bumoto rin along with the 12 Duterte justices, appointed justices. Sabi ni Montalban, and I quote, "But there's a catch. The ponente of the decision, yung gumawa ng decision, yung sumulat, Leonen, will be Senior Associate Justice Marvin Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward." O si Escudero pa talaga, pati si Bongo ang gumagalaw. "Leonen will be Vice President Sara Duterte's appointee as Chief Justice." Wow, Chief Justice, ha? At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. Wow. So yan pala, ha? Kasi dapat hanapin, hindi sa politika o tulad ng sinasabi ni Montalban, kahit sa justice system, meron yan tit for tat eh. Paano naman ako? Paano naman? Ano naman kapalit yan? Iboboto ko yan. Ano makukuha ko dyan? Ano sa akin dyan? Ganon, according to him. So, malinis naman ito si Justice Marvic Leonen. So, sa narinig natin sa Supreme Court. Pero, dahil hindi siya makuha ng chiclet at saka ng Mary Grace cakes at saka piatos, prinami sa kanya ni Escudero, according to Montalban, hindi ako according to Antonio Montalban, prinami sa kanya ni Escudero na siya ang magiging Chief Justice sa Supreme Court kung nanalo si Sara as President. Bata pa siya, may 8 years to go pa before retirement. Pwede mangyari yan. Kuwan pa lang siya sa 2023. Mayroon pa 5 years to go. Sa 2028. From 2028. At yun, sabi niya 2 justices will dissent, pero eventually naging on leave ito si Chief Justice, yung 2 justices. Nag-abstain yung isa so dito, sabi niya, hindi pa niya sure that time kung ganito ang maging ruling ng Supreme Court, pero kung ganito daw, sabi niya, dapat gumawa na tayo, we should be watchful sa ganitong sitwasyon. O ganito na nga nangyari. Ganito na nga nangyari. O sabi pa kanya sa panghuli, sabi niya, kung mangyari ito, oops, narangan tayo, Ma'am Tad. Grabe. Will eventually become a lame duck. Wala ng power na presidente. Pero sabi niya, tingnan natin kung paano mag-respond dito si President Marcos. So, tama rin siya. Kasi dito, nagpapakita talaga na hindi na si President Marcos ang in control sa bansa. Especially sa nangyayari dito sa impeachment trial, wala na siyang control sa Senado, kasama na yung natalo siya or very poor yung showing niya sa pagsuporta niya sa mga administration candidates in the last senatorial election. So parang lame duck na talaga. Wala nang power. Parang dekorasyon na lang dyan sa Malacanang. Sabi niya, tingnan natin kung paano mag-react si Marcos. So hindi pa nag-react si President Marcos, pero meron tayong nakuha interview ni Undersecretary Claire Castro kung saan sinasabi niya, nawala. Kung saan sinasabi niya na hindi happy ang Malacanang sa desisyon. Sabi nga ni Claire, parang mali. So kung ganito, siyempre si Claire Castro, hindi naman she will not take this kind of position kung walang clearance sa presidente. So pwede natin sabihin, hindi happy si President Bongbong Marcos. Ngayon,
the next thing to ask, anong gagawin ni President Bongbong Marcos? Okay, hindi siya happy sa desisyon. What are you gonna do about it, Mr. President? Mamaya, malalaman natin kung meron ba siya sa zona na pabomba na parang parang konting pahapyaw sa mga senador. Sana i-expose niya yung mga katiwalian, hindi lang ni Cheese. Hindi lang o sabihin niya, investigahan niya ito. Hindi lang yung kay Cheese, hindi lang yung kay Bongo, kay Bato, pati yung 12 million ni Joel Villanueva, pati yung 3 billion ni Bongo, 12 billion kay Joel Villanueva, at 9 billion kay Cheese Escudero. Sana gano'n ang sasabihin niya. O, tingnan natin mamaya sa zona. Pero kung wala siyang gagawin ng ganyang payag, kung puro palembot-lembot at puro positive yung sasabihin niya, wala na talaga. Ibig sabihin, takot na takot talaga siya kay Sara. Baka, ito na yung sinasabi ni Sara na bloodbath. Imagine, unanimous. Ito na yung bloodbath ni Sara. Na hindi lamang aabot sa trial, yung impeachment. So, pakinggan natin yung view ni Claire Castro. And thank you, DCMM, for this audio. Hindi na natin i-play yung video, baka ma-copyright tayo. Chris, good morning, Victoria. Ma'am, nabasa na po ba ng Malacanang yung 97 pages na desisyon ng Korte Suprema? Pagyaw lang, medyo mahaba, na. Pero yung highlights naman ay alam naman na. Opo, and ano nga po ulit ang siguro comment or position po ng Malacanang dito dahil ang taong marami po sa publiko ang hindi satisfied doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Well, syempre alam naman natin kung sino ba ang final arbiter, 'di ba? Kundi ang Supreme Court. Okay? Iba kasi yung nirespeto mo ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court. Tama kayo ba 'yon? 'Di ba? So may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Pero kapag nagsalita ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi irespeto ito. May sentimento na po ba or reaction ang Pangulo? Kasi isa po doon sa articles of impeachment na na-declare na unconstitutional yung naging pambabanta di umano ni VP Sara kay Pangulo, kay First Lady, pati kay Speaker Martin. Kung gano'n po ang naging desisyon ng Korte Suprema, ano po kaya ang siguro naging reaction po ng Pangulo doon? Hindi, dito naman kasi, Christian, hindi naman kasi ina-absuelto. Maliwanag naman ang sinabi ng Supreme Court na hindi naman nila ina-absuelto si Vice Presidente sa anumang ginawa niya. Ito ay more on technicality. Okay? Pero itong pagdi-dismiss ng Supreme Court sa impeachment or yung pag-favor sa petition nila Vice Presidente ay more on technicality. Hindi na-absuelto yung ginawa na anumang ginawa, kung krimen man to, hindi siya na-absuelto. Pero sabi nga ng karamihan, okay, hindi naaayon yung mga nasasabi sa decision niya yon, hindi siya naaayon sa mga jurisprudence na nakaraan, especially one-year bar rule. So, di ba sabi naman ng Pangulo, ever since, dapat ang lahat ay proseso, sa tamang proseso. So, ang tanong ba, yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso. Yun lang. So, maybe legally, magiging correct ito dahil lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging part of the law of the land. Di ba? Pero sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. At minsan nababali, katulad doon kay Francisco case and Mercedes Gutierrez case about the one-year bar rule. Mukhang minodify dito, na-modify dito ng Supreme Court. So at the time na ginawa ng House of Representatives itong articles of impeachment, ito'y umaayon sa rules noon at sa batas. Pero naiba. So, ang daming question. Judicial overreach, judicial legislation. So, ganun lang. Ma'am, do you share that same sentiment na hindi nga po nasunod yung jurisprudence? Kasi may ibang nagsabi na nga na yung Francisco na desisyon ay hindi yun yung, parang nagkaroon ng panibagong desisyon ng Supreme Court. Siguro, ang magiging sentimento lang naman dito ay bakit hindi nasunod? Yun. Dapat hindi nasunod yung dati ng ginagawa. Bakit may bago? Principles behind Francisco case and Mercedes Gutierrez case. Kung saan, pag sinabi natin initiation ng complaint, no, it means filing and referral. Tama. So, referral to the House Committee on Justice. Dito kasi maliwanag, wala namang referral. Filing and kung mapapansin nyo, meron din sinabi si Justice Carpio tungkol sa timing. Kasi mas naunang final sa Senate yung fourth complaint at yung tatlo ay lumalabas na sumunod, hindi inaksyonan, pero ang sabi nga daw ng Supreme Court, it would be considered as dismissed or terminated upon what's the word?
adjournment. Okay, sige, very technical na yan. Pero yun ang klaro, ha? So, tingin rin ng Malacanang, mali yan. Mali talaga. Mali ang timing, mali ang ruling. Kinontra nila at dinisregard nila yung decision nila sa Francisco at Merceditas Gutierrez cases. Parang in short, nag-tumbling talaga para lang i-accommodate, para lang paboran si Sara Duterte. Tama yung sinasabi ni Mr. Montalban sa kanya, sa Facebook post niya. Antonio Montalban, ito yung kanya, ito yung pwede nyo rin i-check. Ito yung kanya, yan siya, Antonio Montalban. So, tingnan nyo na lang, yung ganyan klase kwan, Antonio Montalban, i-check nyo na lang. Maganda yung pinost niya. So, mukhang given yung kahit yung observation ni Claire Castro, mukhang pasok na pasok sa sinabi ni Montalban na gumalaw talaga. Sinong gumalaw? Si Bongo at saka si Cheese Escudero. Pati may promise pa na Chief Justice position sa sana matinong justice na si Marvin Leonen. Ayan. Si Paul Vincent, may thank you Paul for the support for independent and truthful blogging. Sabi niya, mukhang nagkaka-problem sa PR kasi mga DDS. Marami nagagalit sa SC Decision Plus na mukhang duwag ang mga Duterte kapon. Good PR from General Torre for President. Oo, yan na lang ang natin eh. Yan na ang pag-asa natin. So, tingnan pa natin, Paul Vincent Lim, tingnan natin mamaya. Sana naman, meron naman na sasabihin si President Bongbong Marcos na kahit paapyaw na pang kontra dito sa Supreme Court ruling kasi umaasa ang tao. Kasi marami sinasabi, ay hindi, okay lang yun, positive lang sasabihin niya mamaya. Pag-usapan lang niya about mga program niya, magkakaroon ba siya ng program kung kalahati ng mga pera ng tao na pupunta sa bulsa ng politiko? Anong program magagawa niya? Anong medisina mabibigay niya sa mga tao? Anong ayuda mabibigay niya sa tao? Anong eskwelahan maitatayo niya? Anong computer maibibigay niya? Anong assistance sa farmers maibibigay niya? Kung malaking porsyento ng pera ng gobyerno napunta sa katiwalian. Kaya kasing importante itong bagay sa mga accomplishments na sasabihin mamaya ni President Marcos. So let's see. Kung wala pa siyang deadma pa siya dito sa very serious issue na ito mamaya sa SONA speech niya mga 4 to 5 talagang lame duck president na talaga siya. At kung maamoy yan ng mga politiko na parang shark, kung nakikita nila may dugo ng presidente at si Sara napakalakas, lilinya na yan kay Sara. At baka delikado pa si President Marcos ang ma-impeach sa bandang huli. But that is for another topic. So hanggang dito na muna tayo dahil inaabang pa natin ibang mga issues. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Ayun Salamat Sir Bad. Grabe no? Yung expose. Totoo ba yan? Senator Bongo, nagtatanong ang bayan mga kabsat no? Totoo ba yung in-expose ni Montalban? Nako po mabsat. Oh guys, yung mga di pa lunch break muna tayo. Pero guys, meron akong isisingit na premiere. Ngayon na, 1:15. Sandali lang. Kunin ko lang yung link. Like lang kayo mabsat mag-like lang kayo. Okay na ako sa like dito. Yan. I-post ko lang yung copy. Wait lang. Oops, mali. Maling link yung nakuha ko. Link ng live yun. Asan na yun? Live videos. Ba't di pa lumalabas? Bakit ngayon? Ayun. Nandun pala sa gilid. Hindi ko nakita. Ito. So, sa mga kakabsat ko dyan, mabsat, sa mga hindi pa naglalike, subscribe. Tapos, pasuyo ako dito, mabsat. Puntahan nyo itong link. Yan. Mga kakabsat, asahan ko kayo dito. Kahit like lang, hindi nyo na kailangan panoorin to. Yan yung link. Ayan. Tapos, wait lang. Kahit like lang, mabsat, hindi nyo na kailangan mag-stay. Premiere lang naman yan Pero, syempre, yung like nyo, importante sa akin yun. Alright. Maraming salamat, mabsat. Lunch break muna tayo. So, sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe. At syempre, puntahan po natin yung premiere. Yan, puntahan nyo lang, guys. Teka lang. Wait. Sabay-sabay Naku, meron pa palang poll dito. Di ko pa tapos yung poll dito Okay. Palike po ng premiere. Ayan. Copy. Yan. Yan guys. Ang dami na. Sinend ko na sa chat box. Maraming salamat kapsat. Kita-kits tayo sa SONA mamaya Pero for the meantime,
lipat kayo sa Premier, Mabsat, at like lang po. Maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Lunch break muna, Mabsat. Paalam.